gusto lang niyang gawin ang isang deep sea escape trick. Ngunit noong tumalon siya sa tubig, aksidenteng nalaglag ang susi, hindi niya ito napansin. Buong kumpiyansa pa rin siyang sumunod sa mabigat na lead weight pababa sa ilalim ng dagat. Pagdating niya sa ilalim, hinanap niya ang susi para buksan ang mga kadena. Ngunit doon niya napagtantong nawawala na ito. Kinabahan siya at nagsimulang maghanap ng mabilis, pero ang sahig ng dagat ay punang makikinis na batong ilog. Halos imposibleng makahanap ng maliit na susi sa ganung kalat. Mas malala pa, paubos na ang oxygen niya, at nakatali pa rin sa kanya ang 100 libra na lead ball. Wala siyang paraan para makaangat pabalik sa ibabaw. Sinubukan niyang hilahin ang mga kadena, pero wala itong epekto. Sa ibabaw, inakala ng mga tao na bahagi lang ito ng mas matagal na performance para mas dramatic. Tanging ang assistant lang niya ang nakapansin na may mali. Karaniwan, lumulutang siya sa loob ng 1-0 minuto. Pero ngayon, 12 minuto na ang lumipas at wala pa rin siya. Dahil sa pag-aalala, tumalon ang assistant mula sa kabila ng tangke at sumisid pababa. Agad niyang nakita ang magician na nahihirapan. Para tumagal pa ito ng kaunti, nagbigay siya ng mabilis na paghinga, saka agad naghanap ng nawawalang susi. Sa kabutihang palad, mabilis niya itong natagpuan, naipit sa pagitan ng ilang bato. Kinuha ng magician ang susi at pilit na binuksan ang mga kadena gamit ang nanginginig na kamay. Sa wakas, nakalaya siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na lumangway paakyat. Paglabas niya sa tubig, hingal na hingal pero buhay. Natapos ang performance, pero halos hindi sapat ang kanyang oras.